shameless na vlogger. Rolly Garcia, wag na nating tusuhin si Kulaong. Kawawa naman siya, wag po please. Pero ang pangit niya, may puwet sa ilong. Wim, di ba ganyan din nangyari kay Mike Cervera? Nag-away din sila. Opo. Mika Moreno, ang tanging Marcos na mas madaling mahanap sa NBI kaysa sa Malacanang. O, yun. O, so, puntahan na natin to. Bago mapuntahan pa ng iba. Puntahan na natin to. Dito, naku po, nagpanggap na naman si Kulaong na Marcos. Biruin nyo, Insan is watching. Bongbong is watching. Inaya pa si PBBM sa Heritage. Inaya pa. Panoorin po ninyo. Teka, i-share natin. Hindi pala nakashare. Okay, eto. Hindi pala nakashare, walang Ayan. Eto. Now, binabati ko si Ferdinand Bongbong Marcos, nanonood siya sa akin ngayon. Hello, Insan, kumusta na? Andito ako sa Heritage. If you wanna join me, then join me. Lea, yan si Bongbong, nanonood. Say hi, this is the manager. Hello. Hello, boss. Si Bongbong. Wala. Nawala. Okay lang. Wala. Loko yan. Tandiyan kanina nanonood Lumutang na nga Wala. Diba? Kita nyo? Tinawag yung manager, ipagyayabang, nanonood daw si Bongbong. Sino ba yung Bongbong? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nung lumapit yung manager, biglang nawala. Ulitin natin. Now, binabati ko si Ferdinand Bongbong Marcos, nanonood siya sa akin ngayon. Hello, Insan, kumusta na? Andito ako sa Heritage. If you wanna join me, then join me. Lea, yan si Bongbong, nanonood. Say hi, this is the manager. Hello. Hello, boss. Si Bongbong. Wala. Nawala. Okay lang. Wala. Loko yan. Tandiyan kanina nanonood Lumutang na nga Wala na. It's a prank. Bigla nung lumapit yung manager, wala na. Bigla nawala. Diba? Anak ng teteng ka talaga, Kulaong. Alam nyo, buti na lang talaga, meron tayong mga tropa na nakakapagtabi ng mga ganitong video. Buti natabot to ni Tolbungo. New bid ba yan, bro? Hindi pa naka-veneer si Kulaong dito So yan po, maaaring style ni Kulaong para makakain ng libre siguro dun sa Heritage. Eto, panoorin nyo ulit Now, binabati ko si Ferdinand Bongbong Marcos, nanonood siya sa akin ngayon. Hello, Insan, kumusta na? Hello, Insan, kamusta na? Hello, Insan, kamusta na? Ako, ulitin ko, kaya ako isa din nagbalik sa pagiging Kulaong nation, sa pagiging anti-Kulaong. Dahil nga po, sa ginagawa nitong tarantado na to, pagpapanggap na Marcos, pagpapanggap na malapit sa mga Marcos. Sabi nga ni Kaper si Lapid,
walang Marcos na mukhang kabayo. Dito ako sa Heritage. If you wanna join me, then join me. Imaginein mo yun. Sasabihan mo si BBM, if you wanna join me, join me. Ano akala mo kay BBM walang makain? Saka tingin mo ba, ang isang Bongbong Marcos sasabay sa pagkain sa'yo? Kaya, yan si Bongbong, oh, nanonood. Naku po, gumaganon pa oh. Alam mo, naglilinis pa ng bunganga. Say hi, this is the manager. Hello. Milakos, si Bongbong. Ano, wala? Nawala. Okay lang. Nawala. Ano, loko yan. Tandiyan kanina eh, nanonood eh. Lumutan Loko na daw eh. yun, no? Wala na. It's a prank. Ala. Diba, sumakay din. Itong manager. Napapaniwala ni Culaong. Kutya kung ako, kuwari ako manager dyan. Sabihin ni Culaong, nanonood sa kanya si nanonood sa kanya si BBM. Di ako maniniwala eh. Kutya Marcos yun. Tapos ito, mukhang Culaong, sasabayan, manonood si BBM dyan sa live niya, sasabayan pa, inaaya pang sabayan siyang kumain. Ay nako, Culaong, ewan ko ba sa'yo? Diba? Kadiri. Kadiri talaga. Galit-galit pa yung ngipin niya dyan, no? Hindi pa siya nabibigyan ng 300 million ni Bernard Chong. Diba? Kaya alam niyo po, ito yung isa sa mga dahilan ko din kung bakit ako nagkulaong nation ulit. Tinalikuran ko na yun. Di ko na nga binablog dati. Di ko na nga pinapansin dati yan eh. Kaya lang, alam niyo yung meron ako mapanood ng mga video clip. Lalo na kay Puginius. Kila Bungo. Kay Ramil Coriano ba yun? Kay Japsan. Kay Blacksan TV. Kay Puginius Resurgence. Son of Puginius. Fake Puginius. Kapag nakikita ko ang mga video niya na nagpapanggap na Marcos, nanggigigil ako. Bakit? Pro-government vlogger ako ngayon eh. Tapos, makikita natin tong kabayong to, nagpapanggap na Marcos, di ba? Ang dami-dami namang pamilya dyan ng mga politiko. Bakit hindi ang iba? Bakit hindi ka nagpanggap na Aquino? Diba? Bakit hindi ka nagpanggap na Binay? Bakit hindi ka nagpanggap na Estrada? Bakit Marcos? Nako, Culaong. Kaya alam niyo po, talagang alam niyo, etong si Culaong, sana talaga ay lalong mahulog sa Kumunoy. Sana ay mas lalong ito'y mabaon sa mga kaso. Bakit? Kasi po, doon lang titigil yun eh kapag ang mga naging kaso na niyan ay no bail. Syndicated estafa, mga grave threats na matitindi. Doon lang talaga yan mahuhuyo ng no bail eh. Tingin ko kapag yan nakasuhan ni Attorney Sabi ng mga matitinding kaso, yung mga no bail, talagang mabubulok sa kulungan yan. Kasi hindi naman yan patatawarin ni Attorney Sabi. Hindi naman yan hindi naman yan bibigyan ng kapatawaran ni Attorney Sabi talaga. Tingin ko, malabo. Nakikita ko si Attorney Sabi, meron pong paninindigan at meron talagang, alam niyo yung mas may balls pa nga yun eh, kaysa sa kanya. Diba? Bumabanat na naman ng insan, bumabanat na naman ng insan bongbong, alam mo yun, nakakabuisit kada ganyan.
Kada makikita natin yung mga ganyang ganyang style niya, nakakabuisit. Buti sana kung medyo nahawig man lang kay Sandro Marcos, nahawig man lang ng konti sa mga anak ni Amy, mga manotok, o kaya nahawig man lang ng konti dun sa kay Ferdinand Marcos Sr. Pero hindi. Kahit talampakan ni BBM, malabo malabong maging kaduguto Ay, nako. Boss Mac, mukhang huli ka na sa balita about kay Sabi. Hindi siya abogada, nag-aral siya ng law pero hindi siya naging ganap na abogada. Wala po akong pake. Susuportahan ko pa rin si Sabi. Kahit nga si Atty. Sabi, siya yung barangay tanod lang Masusuportahan ko yun. Bakit? Mas may yagbuls yun. Wala akong pake kahit sino si Atty. Sabi. Susuportahan ko pa rin yun. Okay, okay, ito. Sayang hindi binatukan ng manager, sabi ni Abel Lipio. Pink butterfly, nga, dilaw pa ipin niya dyan. Galit-galit pa. Koy. Uy, Kulaong, huwag ka lalabas sa 9. Baka may magbato sa'yo ng panyo. Pagkamalang ka pang, naku, wag naman ganyan. Koy, wag mo naman damay. Grabe naman to. Huwag mo naman damay kahit yung nyo na yan. Wag na nating sama dito sa sa kalokohan. Okay, yan ba nakaka-inlove Kadiri? Christopher Son Iglesias. 'Di ba may naman si Norman na reporter na maglabas daw ng video na sinabi niyang kamag-anak niya si Marcos, ito pala pwede niyang gamitin oo nga. Si Deo Makalma 'yon. Koy Kolokoy, kasabihan nga ni Kulaong, pare, sa inidoro ko matutulog, pare. Pink butterfly, mas malapit sa Binay. Tama. Abelipio, bakit di siya nagpanggap na kapre? Okay. Sarge 201, dapat nagpanggap ka lang Kulaong na ampatuan. Yun, di kayo nagkakalayo ng matandang ampatuan. Okay. Pink butterfly, mas malayo kay Pacifico. Okay. JZ Caballero, good morning. Sabi ni Mob, full support pa din ako kay MG at sa inyo, pero bilang con artist din si Sabi. Sorry, but it's a no for me. Yun lang ang pananaw at opinion ko. Peace out. Wala akong pake sa opinion mo. Wala akong pake. Di ko ayaw mo kay Sabi, di ayaw mo. Porque ayaw mo kay Sabi, gusto mo ayaw din namin kay Sabi. Para ka pala si Kulaong Hindi ko talaga ma-imagine kung paano nasikmura ni Miss Mayu nalikan si Kulaong. Blake Hernandez. JB Bulalo. Good morning, Boss Mac. Lagi kitang pinapanood habang naka-duty ako. Asar din ako kay Kulaong. Nestor Repolito. Boss Mac, magandang hapon sa iyo at sa iyong mga supporters. God bless us all. Ayun. Reynaldo. Shout out from Damam, Saudi Arabia. Ay, ang tagal ng tatay ko dyan sa Damam. MMAA, FLQ, Francis Leo Kibuloy, tunay na ama niyan si Kibs. Mika Moreno, si Kulaong lang ang taong mahilig magsuot ng shades sa loob ng bahay para hindi niya makita yung sarili niya sa salamin at aksidenteng mabudol. Okay. Jaswo, kamukha naman siya ni Pacifico. Pacific Rim. Ako wala akong pake kahit sino pa si Atty. Sabi. Sa totoo lang. Kaya siya abogado o hindi. Wala akong pake. Basta kaibigan ni kaibigan ni Food Genius, kaibigan ni Kuya The Kings, kaibigan ko din. Bakit? Kasama namin yan sa laban Okay, Norman Malalupin III, pelikula Catch Me If You Can, mala David Blaine Magmagic. Sa hamunan, wala agad. Kala mo si Fernando po no? Pero yung pala Max Alvarado. Aquiles Sebastian, dapat nagpanggap siya Duterte para matukhang siya. Ay oo, nako nung panahon ni Digong, kung nagpanggap siya Duterte, ay talagang siya'y sasampigahin ni Digong nung time na yon. Baka siya'y naka EJK na.
Oh, eto. Puntahan pa natin itong isang video ni Kulaong. Okay. Eto. Ayan. Ayun. Pumanap ka na naman. Edited lahat ni Monique yan. Aba, sige, fine. Yan din yung driver na sumundo kay Ian. Naka-video, meron ako, ipinadala sa akin. Hindi nila alam kung sino nagpadala. Baka si Ian. You see? Paano mo ngayon? Hindi na yan, attorney. Eto pa ang problema, attorney. Nagpapanggap kang abogada at nagbibigay ka ng service. Discounted legal advice. Tako. Makakukulong ka sa IBP niya. Oo. Yung IBP mismo ang magsusupwena kay Meta para hanapin ka kung sino tao behind the sabi lawyer. You going to face, yes, para hanapin ka. A hardest consequences. Kawawa ka naman. Mano ba naman kasi, obsessed ka pala sa akin, gusto mo sigurong masundot kita, ba't di ka na lang nagpabango, nagpaganda, nagpa-sexy, tsaka ka lumapit sa akin, kagat-kagat labi. Aba, baka tinuka kita. Pumanap ka na naman. Edited lahat ni Monique yan. Aba, sige. Ayan, sige. Alam nyo, Diyos ko, bakit ganito tong ano? Medyo nagugulahan na din ako, Makmak Pablo. I'm so devastated about sa issue na yan. Ayun. Doon kay Attorney Sabi. Ala ko kasi ako wala akong paki kung kahit sino si Attorney Sabi. Basta kinakalaban si Kulaong, wala akong wala akong paki. Magkakaiba kasi tayo ng paniniwala, di ba? Ngayon, kung ano man ang maging ni Attorney Sabi diyan, kahit sino pa nga siya, nakita ko nilalabanan niya si Kulaong. The enemy of my enemy is my friend. Yun ang ko Tama, wala pa naman si Attorney Sabi, bumabanat na tayo. Yun nga Gusto ko rin malaman sana nga po, di ba? Kung ano man yan, di ba? Ako nga, mas okay nga, lumabas ang katotohanan kung sino si Attorney Sabi. Para mas kasi, mas magiging open ang paglaban ni Attorney Sabi kay Kulaong. Di ba? Mas magiging maayos ang kanyang paglaban. Hindi niya na kailangan magtago sa The Sabi Filipino Lawyer. Mas okay sa akin yun. Mas pabor sa akin yun. Meron po kasing mga tao syempre na may kanya-kanyang dahilan kung bakit ginagawa nila yung mga ganyang pagtatago sa alias o sa pangalan. Pero, di ba? Wala naman na peperwisyong tao si Attorney Sabi. Hindi katulad ni Kulaong, nambubudol. Diba? Kaya ako, mas na ako dyan kay Attorney Sabi. Okay pa yun, si Attorney Sabi, kaysa dito kay diba? Dito kay Kulaong. So, sa gagawin kong video, may papakiusap ako. Okay po. Sir IR Vlog. XIB, malayo i-compare si Attorney Sabi tapos si Norman. Si Norman lahat ng ebidensya na kasinungalingan nasa harapan na. Kay Attorney Sabi, wala pang concrete evidence na siya yung Susan Yance. Brian de la Cruz, may live siya kanina, sabi niya, di daw bababa sa 16 persons, i-reveal niya at kakasuhan. Brian de la Cruz. Sino po? Okay, Golden Takure, ako nga inaway nun. Kaya di na ako pumasyal sa live niya. Okay, Miss Bulabog, ang layo naman ng names na Susan Saria. Okay, Brian, sino magkakaso? Reynaldo, hindi pa panahon yata magpakita si Attorney Sabi. May tamang panahon yan. IR Vlog, yes, alam ko din Ria ang name niya. Okay, madami na perwisyo si Sabi dahil madami din nabudol na OFW nasa news sa TV Patrol.
Okay, Golden Takore, nakita mo ba yan, Sir IR Vlog sa personal? Watching here in Saudi Arabia, sa Yonachi. Okay, supposedly magkikita kami sa May University na pinag-aaralan ko kaso hindi natuloy. Okay. Sabi ni Kulaong daw. Diyos ko, dahil lang sa sinabi ni Kulaong, naniwala naman kayo. Naku, tignan nga natin dito sa, kasi may copyright ang ang TV Patrol eh. Oh, Susan Yance. Bakit nakapag-post pa si Attorney Sabi? Oh. Tignan natin dito, Susan Yance. Mabilisan ang pagpapaanal ng kasal ang umani kanyang expertise. Speedy, non-appearance, ganun ang mga ano niya. Nahikayat ni Yance ang ilang tao sa kanyang Facebook at website na Philippines Annulment Process. Nakasaad sa kanyang page na gusto niyang tulungan ng mga OFW na naloloko ng kanilang mga abogado at napapaniwalang legal sa Pilipinas sa pakikipag-divorce sa ibang bansa. Takpan natin. 5 biktima ni Yance ang nagsampa ng reklamo sa MP. Yan, tinakpan ko lang para hindi po ma-copyright kasi nagka-copyright ang ang TV Patrol kahit na tawag dito 8 years ago. Yan. PD. Kabilang na isang attorney Alice Villanueva na siyang ginagamit umanong pangalan ni Yance. Gulat ako kasi before I learned na gumagamit ng pangalan ko. Kwento pa ng abogado ng Court of Appeals, nakuha ni Yance ang IBP number niya, kaya nakumbinsi nito ang mga biktima na lehitimo siyang abogado. Ang IBP roll number ang identity number ng bawat abogado sa bansa. Sobrang galing daw, sobrang eloquent, sobrang well adept sa provisions ng annulment process. Ayon pa sa MPD, umabot na sa 15 biktima na loko ni Yance at karamihan ng mga OFW. Humarap naman sa news team si Yance at nilinaw niyang maganda ang kanyang reputasyon. Tama po ba? Lawyer po ba kayo? No. Oo. Pero, if I start mo to, magdodomino yan hanggang taas. Napag-alaman na dati umanong call center agent at law student si Yance. Large-scale estafa ay sinampak kaso laban kay Yance habang problemado pa rin ang karamihan sa mga biktima lalo't nangutang lang sila pambayad sa annulment fee. Zia Ayun. Ayan, di ba? Napatunayan ba na si Si Attorney Sabi o Susan Yance. Hindi pa tayo hindi pa tayo sigurado dito. Kahit na nga kahit pa si Susan Yance, si Attorney Sabi, wala akong paki. Kalaban ni Kulaong, kakampi ko. Kahit na nagpapanggap yan, na abogado, di ba? Wala akong paki. Pero ito, kita nyo, nakapag-post pa si Attorney Sabi. Wala kang mapapala, hindi ako lalabas upang pagbigyan ang iyong personal na obsesyon. Kahit papilitin mong idugtong ang pangalan ko sa kamatayan ni Ninoy, katulad ng irresponsable mong pagdamay kay Bolsi Aquino Cruz, wala kang makukuha sa akin. Hanggat hindi ninyo ako personal na nakikita at napapatunayan ng aking pagkakakilanlan, wala kayong karapatang magsalita. Hindi ako katulad mo mangusin. Wala akong niloloko, nilapastangan o ginamit. Ikaw, kilala ka na sa ganyang gawain. Ito pala, share ko para makita nyo yung post ni Attorney Sabi. Ayan. Yan po yung post ni Attorney Sabi. Sabi ko nga sa inyo, wala akong paki. Kahit na sino pa si Attorney Sabi, basta kalaban ni Kulaong, kakampi ko. Ayan, ito pa, post niya 3 hours ago. Ito gawin nyo. Maniwala na lang kayo kay Norman Mangusin. Kasi kahit anong pigil sa inyo, kahit anong explain, kahit anong proof ang ipresenta sa inyo, pilit nyo pa rin pinaniniwalaan ang sinasabi niya kaysa sa tama at totoo. Yun po ang sabi dyan.
Okay, sabi pa dito, talagang gusto mo, lalabas ako, ang dami mong pauso. Kung sino-sino ang sinasabi mo na ako, ni isa walang tama. Ngayon, scammer naman, may proof ka ba? Sure ka na ako yan? May mapapahiya na naman. Okay, ito kanina pa to, fearless prediction. Case dismissed for lack of substance. Di ba? Wala akong ano dito, kaya attorney sabi. Kasi yan ang kalaban ni Culaong yun eh. Kakampi ko yan. Buti sana kung may ginagawang krimen. Di ba? Okay, Jericho Santos, kasi boss, alam niya na hindi bababa ang kahit sinong Marcos para lang pag-aksayan siya ng oras. Tama, Boss Mac, pagkalaban ni Culaong, kasangga namin. Boyoknis.